You know, guys, I was just thinking, maybe it's about time that we all go on a vacation. Diba? Punta tayo sa isang malayong lugar para makalimutan natin lahat ng hindi magandang nangyayari. So, lalo na yung nangyayari kay Gerald. Diba? What do you think? Thank you, Dad. I knew you'd come around. Yeah. So, we can go to the United States, we can go to Europe, anywhere, basta't malayo. Diba? I think we should reconnect with the environment, go back to nature. Diba? Lumayo na tayo sa mga magugulo, sa mga stress, sa mga problema. What do you think? Good. Okay, no? Mm. What do you think? Magandang idea yun. Baka, Gerald, meron ka bang hindi nagustuhan dun sa mga pinapropose ko? Inuubyot ko lang sa utak ko. Yung mga gastos natin sa aeroplano, sa hotel, tsaka sa mga pamamasyal. Laki din ah. Sana pala pinahiram niyo na lang ako ng mga panahong nangungutang ko sa inyo. Huwag ka na mag-iisip ng ganyan. Pasalamat ka na lang. Siyempre, ginagawa natin lahat ito para sa'yo. Siyempre, para makarelax ka, makakalimutan mo lahat ng mga problema, makapag-heal ka. Di ba? Ako ba talagang gusto makalimot? O baka naman ho kayo. Gusto niyo magugas ng kamay, gusto niyo kalimutan na kung di dahil sa pagdadamot niyo, buhay pa sana ang tatay ko ngayon. May dahilan kung bakit ko ginawa yon. How do you expect me maniwala sa tatay mo? Pagkatapos ng ginawa niya sa akin noon, wag ako ang sisisihin mo. Hindi kami ang nagtulak sa tatay mo para mag-scam sa mga sindikato. Dinagay niya ang sarili niya sa panganib. Siya ang gumawa nun! Siya ang gumawa ng tira! Akala mo ang tinutino mo, ha? Alam mo kung ano totoo? Masama kang tao! Dahil kung mabait ka, hindi mo hahayaang mamatay ang ama ng manugang mo at ang lolo ng apo mo! Jem, kumalma ka nga! Tawan mo si Daddy, please! Tama na, ano ba? So, pagkatapos kitang tanggapin dito sa pamamahay ko at turuin kitang parang sariling anak, itong susukli mo sa akin? Sige. Ako na ang gago. Di tulad mo. Laging tama, laging bida, di ba? Please, huwag ka na sumagot. Bakit? Bawal ba? Ano ba tayo sa bahay na to, ha? Sunod-sunuran dito? Sa lahat ng sasabihin niya, ganun ba? Sa bagay. Ganun nga pala yung ginawa mo sa akin nung humihingi ako ng tulong para sa tatay ko, di ba? Ano? Tinabla mo ako eh. Dahil sa utos ng magaling mong ama. Bastos ka talaga. Bastos na kung bastos. Ba't kita irerespeto, ha? Eh, ikaw ang dahilan kung bakit wala na akong ama ngayon. Ikaw ang pumatay sa tatay ko! Lord, please, huwag mo na siya patulan! Ma, please, huwag ka na gumanti. Nagulat lang si Daddy, please! Pagpasensyaan niyo na! Please, please. Gerald, magtanda ka na sana. Ayokong maging violenteng tao, pero kung minsan, talaga natutulak na ang pasensya ko. Nananahimik ko ako. Kayo dyan ang parang nananadya eh. Pinamumuhay niyo sa akin na mas mahalaga pa itong basyo na to kaysa sa buhay ng tatay ko. Sino ang matutuharan, ha? Hindi ka lang bastos, wala ka pang respeto. Ano bang gusto mong sabihin? Anong pinagmamalaki mo? Tama na! Tama na! Yung dati mo pagsabihan mo, Gina. Lagi niya ako pinagsasabihan, lagi niya ako pinapagalitan. Pero sarili niya pagkakamali, hindi niya nakikita. Gina, ilayo mo na yung asawa mo sa akin. Ang asawa mong bastos at balat sibuyas. Ma, please. Huwag na natin palakihan ng gulo. Please, makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin, please. Pupunta muna ako kila nanay. Doon muna ako papalipas ng gabi. Gina, hayaan mo siyang umalis. Bayaan mo siya. Okay ka lang, Love. Kain Saan ka ba? Okay lang. Kumain na kayo. Sige na. Anak, sana hindi ka na lang nagpadala sa galit. Sana pinalipas mo na lang. Lalong-lalo na tatayo ng asawa mo. Ayoko naman talaga siyang bastusin, Nay. Pero napuno na ako.
Sobra na talaga. Sa trabaho, wala siyang ginawa, kundi sermonan ako, pagalitan ako. Pag-uwi ng bahay, kung umasta, kala mo walang nangyari. Tapos nag-suggest na magbakasyon na parang yun ang sagot sa lahat ng problema. Ay, hindi naman ako magkakaganito kung nung una pa lang, tinulungan na nila tayo. Nauunawaan kita. Pero naiintindihan ko rin sila. Hindi mo sila masisisi. Eh, kung ako man sa sitwasyon nila, magdadalawang isip akong pautangin ng tatay mo. Maraming atraso si Marcel. Sino sisisihin ko, Nay? Sarili ko. Kasi wala akong nagawa para iligtas si tatay, ganun ba? Doon sa taong bumaril sa tatay mo, sila ang sisihin mo. Huwag mo ibuntun kina Robert, lalong-lalo na kay Gina na walang ibang ginawa kung hindi damayan ka. Anak, sa tingin mo ba magiging proud si Mindy sa ginagawa mo ngayon? Yung pinapairal mo yung galit dun sa mga nagmamahal at nagmamalasakit lang naman sa'yo. Anak, kung may pagkukulang man sina Robert at Gina, pinagsisisihan na nila yun. Humingi na sila ng tawad sa'yo. Ngayon, sinusubukan nilang bumawi sa'yo. Sana wag mo naman sila itulak palayo. Higit sa lahat, anak, wag mong hayaang magkalamat ang relasyon mo kay Gina bilang mag-asawa. Alang-alang na rin kay Mindy. Dad, I'd like to apologize on behalf of my husband. Pero sana maintindihan mo kung saan siya nanggagaling. You know that I'm not being insensitive to his feelings. Sinunod ko lang yung advice mo, kaya ako na ang nag-reach out sa kanya. Alam mo, dapat kasi pinagsasabihan mo yung asawa mo eh. Ikaw dapat ang unang nagpapaintindi sa kanya na wala namang kinalaman ng daddy mo sa nangyari kay June. Pwede huwag ka namang gatong. Pinapalala mo yung sitwasyon. Pinagtatanggol ko lang si Robert dahil obviously kinakampihan mo yung asawa mong walang modo. Alam mo, kung ganyan lang din ang ugali niya, huwag na siyang bumalik sa bahay na to. Wala kang karapatan ng pagbawalan tumira dito ang asawa ko. Bahay to ni Robert at binastos ng asawa mo ang asawa ko. Kung paaalisin niyo si Gerald dito, sasama kami ni Mindy. Hindi ako papayag na magkawatak-watak ang pamilya ko. Walang aalis sa bahay na to, Gina. Hindi ako papayag na mawalan ng tatay ang aking apo. Hindi siya magiging produkto ng isang broken family. Pero kausapin mo ang asawa mo. Palalampasin ko to, alang-alang kay Mindy. Pero oras na ginawa niya to ulit, mananagot siya sa akin. Pasensyahan tayo.